And so ayan, for today's video nga ay tuturuan ko naman kayo kung paano gumawa ng masarap at pangnegosyong pulburon step by step. Gumamit lang ako dito ng 4 cups or 1/2 kilo ng all-purpose flour. Pwede kayong gumamit dito ng first class, third class or cake flour. And then isasangag lang natin ito hanggang sa medyo mag-brown siya ng konti. Pero dapat continuous lang ang paghahalo nyo kasi baka hindi pantay or masunog ang ilalim. So ayan, kapag ganyan na nga ang kulay niyan, so pwede na yan. So next step na gagawin natin ay isi-sift natin ito or sasalain natin ito para matanggal yung mga buo-buo. Pero wala tayong itatapon dito ha, kasi parang dudurugin lang natin siya. Walang tapon to. Ang ano lang natin dito ay dapat ma-sift or madurog natin ay yung mga buo-buo yan kasi matabang yan kapag nahalo sa pulburon natin. So ayan nga, kapag na-sift na natin at wala na talagang buo-buo na kagaya niyan, wala na tayong nasasala ay okay na yan. So ayan, dapat ganito ang hitsura ng inyong sinangag. So talagang pinong-pino na po yan, wala nang buong-buong harina yan. And then maglalagay na tayo dito ng 1/2 cup or 100 grams ng white sugar, salain lang din natin. And then 1 and 1/2 cup ng milk powder at ang ginamit ko po dito ay Milk Boy. At kung magtatanong naman kayo kung saan ko nabili ang Milk Boy ay nilagay ko na rin yung link dyan sa description box, dyan sa baba sa yellow basket na rin. So ayan, dapat haluin lang natin ito hanggang sa talagang mag-combine na silang lahat dyan. So take note lang po na hindi na po nakabukas yung ating kalan dito ha. So ayan, nakapatay na po yung kalan. And so ayan, next step naman ay magtutunaw ako dito ng 1 cup ng margarine. Pero pwede kayong gumamit dito ng butter, tsaka shortening, pagsamahin nyo lang tagkalahati. Okay lang din po yan. So for now, ang gagamitin ko muna ay 1 cup ng margarine. So bali tutunawin lang natin ito. Ayan, kapag tunaw na nga ay pwede na natin itong ihalo sa ating mga dry ingredients. So dyan, lagay natin dyan sa gitna. And then halu-haluin lang natin. At sa paghahalo naman nito ay pwede kayong gumamit dito ng medyo matigas lang na panghalo. Let's say kutsara na bakal para ma-press-press nyo ito at talagang mag-combine yung ating margarine sa mga dry ingredients dyan. O diba? Ayan, kagaya neto. Ayan. Yan, so bali press nyo lang po yan ng medyo hard ng konti na ganyan hanggang sa magpantay po ang kulay niyan. Ayan. Napakadali lang talaga netong gawin mga mare. So ayan, kapag ganito na nga na medyo nagpantay na siya at talagang pantay na ang kanyang kulay ay pwede na yan. So ang next step naman ay syempre test natin ito. Itutukol natin or imomold natin ito. Gagamit ako dito ng medium size na pulveron molder. So ayan. So kapag sa tingin nyo hindi na siya mababasag or hindi na sila maghihiwalayan, pwede na yan. Kahit ibato-bato nyo yan ay hindi na po yan mababasag. So palabigin lang natin ito ng bahagya tapos imomold na natin ito pare-pareha. So ayan, ganito lang po. Gamit lang kayo dito ng flat na plate. Ayan, para i-compress nyo po siya ng kagaya nito. O diba, ganyan lang po kadali na mag-mold ng pulveron mga mi. O yan, ganyan lang po ang gagawin natin hanggang sa ma-mold natin lahat ng pulveron natin. At yun na nga, sa kalahating kilo ng harina natin ay nakagawa tayo ng 60 perasong pulveron at syempre babalutin na natin ito ngayon. Ito nga pala yung gagamitin natin na pambalot. Nabili ko lang din ito dito sa online. So 100 pieces na nga ito for only 40 plus at meron na nga pala itong iba't ibang design at iba-ibang kulay na pwede nyong pagpilian. Kasyang-kasya po dito ang small hanggang large na size ng pulveron. Ang size nito ay 5 by 8 cm. O diba, malaki na po yan. So ayan nga, ito namang sealer na gagamitin natin ay ayan, may link na rin po ako na nilagay dyan sa baba kung saan nyo to pwedeng mabili. Ayan, may iba-ibang kulay na rin to at ganito lang siya kadaling balutin at mag-sealed neto. O diba, ang ganda. So ayan nga, kung gusto nyo ng mga ginamit kong product ay nasa baba na po ang link ng mga yan. So ayan nga, kung gusto nyo rin po yung aking recipe ng pulveron ay yan, yung recipe po niyan ay nakasulat na dyan sa description box. Thank you for watching. Bye!